Hello mga mamis at daddies. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Tanong ng patient ko kanina, Dok, palaging may butsi po ng anak ko. Kailan ba kami dapat pumunta sa isang pediatrician? Very good question. Well, madami po sa mga Filipinos, I think mga 70% or even higher, ang merong allergic rhinitis. Ito yung palaging nagbabahing, palaging sinisipon, makati ang ilong, inuubo, o kaya nangangati ang mata, tenga, lalamunan, yung pala ahem, no? So, yan po ay namamana. Usually, hindi na gumagaling at hindi rin nakakalakihan, pero nakokontrol sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga allergens o mga bawal at sa pag-inom ng mga gamot. Now, ang tanong ni Mami, kailan daw siya pupunta sa isang pediatrician kapag madalas naman inaatake ng ubot sipon ng kanyang mga anak? Ito po ang tip ni Dr. Ato Basco para po sa inyo. Una, kapag naistorbo na ang pagtulog ng bata. Alam naman natin, no? Lalo sa mga previous videos na aking ginawa, dapat uninterrupted ang sleep, lalo na po sa gabi. So kung naistorbo ng inyong anak, napupuyat dahil barado yung ilong, sinisipon, bahing ng bahing, o di naman kaya nagigising sa madaling araw, usually mga 3 o'clock in the morning, dahil barado ang ilong, sinisipon o bumabahing, kailangan makipagkita na po kayo sa pediatrician. Dahil baka yung gamot na ibinibigay, kailangan palitan na. Pangalawa, kapag affected po ang appetite ng bata, it holds true kahit baby pa sila na may allergic rhinitis. So kung mapapansin nyo na nababawasan yung kanyang pagdede ng gatas, no po, either breast milk yan or sa bottle, or nabawasan yung appetite sa pagkain ng solid food, lalo kapag ang anak ninyo ay nakakakain na, mukhang kailangan po makipagkita na sa isang pediatrician kung madalas din ang kanyang pag-ubo at pagsipon. Pangatlo, kapag ang inyong anak naistorbo na ang kanyang mga daily activities, kagaya ng pag-aaral sa school, nako, may ibang mga bata po nabubuli dahil sa ubo at sipon, dahil palayang kamot ng ilong, sipunin sila, no po, nagbabahing. So minsan nakikipag-recite sa teacher or nakikipag-usap lang sa mga kaklase, na-interrupt yung kanilang daily routine dahil nagbabahing, nagsisipon at umiiwas ang ibang mga tao sa kanila. So kapag naistorbo na ang tatlong bagay na ito, kanilang pagtulog, appetite sa pagkain or even sa feeding ng gatas, at sa kanilang daily habits, paglalaro, pag-aaral, kailangan na po makipagkita sa mga pediatricians, lalo kung seasonal o madalas na nagkakaroon ng ubot sipon ng inyong mga anak. Bukod dito, kapag nadagdagan ang simptomas ng inyong mga anak, kagaya ng lagnat, fever, temperature that is higher than 38 degrees centigrade. Pangalawa, pag nagko-complain ng inyong anak ng pagkahilo, masakit ang kanyang ulo, lalamunan, or tenga. Pangatlo, kapag ang inyong anak sa sobrang tindi ng pag-ubo o pagbahing, nagsusuka na siya. No po? Yung mga bagay na yan, kinakailangan po magpakita na kayo sa mga manggagamot or pediatrician. So, ulitin natin. Ang ubod sipon, madalas nagkakaroon, lalo kapag Filipino, dahil merong allergic rhinitis. Pero kung naistorbo ang paglalaro, pagtulog at pagkain ng bata, plus may mga iba pang simptomas, kailangan po ng pediatrician's visit na malapit po sa inyo. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Ingat!